Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na ang House Bill No. 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ang isang independent commission para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang House Bill No. 5699 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng subpoena, contempt order, hold departure order at magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot sa anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization Chairperson at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, pinamamadali na ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Bogie D. III ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na rin ng House Leader kung hihilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent. Sabi ni Speaker, si Speaker sigurado mapapa-appeal natin na ito'y ma-certify na urgent. Alam ko papasa po ito kasi mismong may bill na si Senate President Sina Senator Antiveros saka isa pang senador alam po na sila mismo ang may panukalang batas na doon. Dagdag pa nito, target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Samantala, may agam-agam naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay nito. Partikular na sa proseso ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya. Ang punto natin ay lalong nagpapatagal sa proseso at ang importante ay magtuloy-tuloy ang mga investigasyon at pag-file ng kaso dahil may sapat na ebidensya ng ay palabas kahit sa mga legislative inquiries pa lamang both sa House at saka sa Senate. Ngunit taliwas dito ang posisyon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na isa sa mga may akda ng House Bill No. 4453. Tingin ko hindi naman siya bangga. Hindi naman siya magkukos ng delay. Pero ang pinupunto nga natin ngayon, in its current form, yung ICI talaga walang kapangyarihan Walang pangil. Kumpiyansa naman sa legalidad ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag matapos maihain ang isang petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng Independent Commission for Infrastructure. I'm very confident that we are on safe legal grounds. Hindi naman na ikinagulat ng Pangulo ang petisyon kontra ICI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.